Ngayon, balikan natin itong habagat na patuloy na pinapalakas ng mga low pressure system dito sa katimugang bahagi ng Japan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So patuloy nga tayong naapektuhan ng habagat or southwest monsoon na patuloy ding pinapalakas ng mga low pressure system dito sa ibabang bahagi o katimugang bahagi ng Japan. Ito po ay malawak na low pressure system or meron tayong malamonsoon gyre na sirkulasyon or malawak na sirkulasyon. So dito po sa general area na ito, may mga sumusulpot ang mga sirkulasyon at nagkakaroon nga tayo ng mga low pressure area. Unahin na natin itong nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito pong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay parte ng ating malamonsoon gyre na sirkulasyon. O itong general area na ito na medyo mababa yung pressure. Ayon sa Pag-asa, mababa po ang tsansa nito maging isang ganap na bagyo. Pero sa Japan Meteorological Agency, ito po ay nasa minor tropical depression o isang mahinang bagyo na. Pero malayo din naman po ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, yan po ay nasa 1,015 kilometers east, northeast o hilagang silangan bahagi ng extreme northern Luzon. Mas malapit pa po yan dito sa kanto ng ating boundary line. So narito po ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa ating binabantayang low pressure area sa itaas na bahagi ng ating bansa. Yan po ay halos kombinasyon ng dalawang invest area o yung tinatawag nating 93W invest at 91W invest. Although isang mahinang bagyo na para sa Japan Meteorological Agency, base dito hindi po natin ito nakikitang maging isang napakalakas na weather system. Posible nga lang itong tumambay dito sa katimugang bahagi ng Japan hanggang sa maging parte muli ng sirkulasyon itong malawak nating monsoon gyre. Samantalang meron nga tayong mga grupo ng kaulapan o cloud cluster dito sa eastern section ng ating bansa, sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero again, ito po ay inflow ng hangin o ito po yung ating habagat or southwest monsoon na medyo malayo sa ating bansa. Yan po ay papunta dito sa panibagong namumuong low pressure system dito rin sa ibabang bahagi ng Japan. Parte pa rin ito ng ating malamonsoon gyre na setup at hindi po pupunta sa ating bansa at hindi rin po papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So yan naman po ang 94W invest na designated ng JTWC ng US. Nasa labas nga po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Diyan po nagfo-flow yung ating malawak na mga kaulapan kanina at ito po ay hindi natin nakikitang kumilos papalapit sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay posibleng umakyat lamang at tumungo dito sa southeastern section o ibabang bahagi ng Japan. Pero pinapakita nga dito na yan po ay magtatagal dito sa ibabang bahagi ng Japan. At kasama ng low pressure area na nasa loob ng ating PAR, ito pong ating malamonsoon gyre na setup ay patuloy na magpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon sa mga susunod pang mga araw. Itong ang mga low pressure system sa ibabang bahagi ng Japan ang nagpapalakas sa ating habagat or southwest monsoon. At dahil bagyang umaakyat, itong ating malamonsoon gyre na sirkulasyon, umaakyat din po yung ating axis ng habagat or southwest monsoon. Dahil po sa ating habagat or southwest monsoon, although minsan sumisikat naman ang ating araw, asahan pa rin po natin na mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan. Or kung minsan, meron din po yung mga kasamang thunderstorms dito sa western section ng Visayas. Kasama na po dyan ang Isla ng Panay, maging dito sa Palawan area, Mindoro, kasama po dyan ang Cavite, at maging dito sa area ng Batangas. Kasama na rin po dyan ang area ng Zambales at Bataan. Bagyang maulap at nagiging maulap ang panahon natin tuwing hapon at gabi at posible po yung mga pagulan or thunderstorms dito po sa natitirang bahagi ng Visayas, malaking bahagi ng Mindanao. Kasama na po dyan ang Bicol Region, maging dito sa Calabarzon, kasama na rin po dyan ang Metro Manila. Isolated o mga localized na pagulan or thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng ating bansa. So although hindi kasing lakas nitong nakaraang habagat episode, yung mga habagat na nararanasan natin ngayon, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng mga epekto ng mga pagulan nito. Lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms dahil biglang buhos din po yan ng malalakas na pagulan na posibleng magpabaha or mag-cause ng mga landslides. Dahil din magtatagal itong mga low pressure systems dito sa katimugang bahagi ng Japan, magtatagal din po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa ating bansa sa mga susunod pang mga araw. Maliban dyan, habang umaakyat po itong panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kung mapapansin nyo, ito nga po yung flow ng ating hangin or yung ating southwest monsoon. Kasabay ng pag-akyat niyan, aakyat din po yung axis ng ating habagat or southwest monsoon. Mas madadagdagan po ang epekto nito dito naman sa itaas na bahagi ng ating bansa. Diyan po sa Northern Luzon, kasama na po dyan ang Central Luzon in the next few days pa. Paghandaan po natin ang mga pagulan dulot ng habagat or southwest monsoon sa mga susunod na araw. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.